Start tayo, dinig naman siguro. Yun. Medyo naririnig ko siya sa tenga yung mic. Pero goods lang, goods lang. Lean back, chill back tayo ng konti. Lapit tayo ng konti. Yan. Yeah, what's up, what's up? Welcome sa aking channel. Kung bago ka lang dito, huwag ka mag-subscribe. Manood ka lang. Yeah. Hindi, subscribe ka. Pero huwag mo lang i-share yung video. Comment lang tayo sa baba. Chill-chill lang tayo. Kape-kape. Meron tayong kape dito. Baka naman, sponsor. 5 lang, oh. 5 lang. Puta, 5. Boss, pahingin 5. Para magawa natin ito ng matagal-tagal. Okay, start tayo. Poison 13 versus EJ Power. Yun. Spider. Poison 13 versus EJ Power. Panoorin natin. Let's go. Maglangas. Isa buhay ulit tayo. Wala tayong kapaguran. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mag-iisa buhay, pero ayun nga, masaya kasi unang round Cebu agad gubat. Siyempre, bukod sa battle, nakagala Check lang natin kung nagre-record. Okay, record naman. Let's go. nakakain ng ibang pagkain na hindi typical na nakakain sa Luzon. Ayun. Masaya na may halong kaba. Unang beses kong sasali ng isa buhay, syempre kailangan ibigay lahat. Pero masaya kasi sa Cebu, unang beses ko rin na nakapunta at lalaban din dito. Iba yung dating niya sa stage na parang hindi nababago yung charisma niya mula nung unang laban niya hanggang ngayon. Kilala siya sa sa dark humor. Yung hindi mo alam kung saan nanggagaling yung sasabihin niya, yung magugulat ka na lang na bakit niya sinasabi yung ganung bagay na hindi halata sa itsura niya, na mukha siyang mabait, mukha siyang matino, pero alam niyo yun, yung pag binanatang ka na niya ng kagaguhan, kumaga. Well-rounded, consistent. Ang dami niyang laban. Feeling ko imposible siyang maubusan. Feeling ko may mga nakatago pa siyang bala na mailalabas niya sa laban namin. At yun yung hinihintay ko. Bakit nangyayari sa akin na lagi ako nagcho-choke kahit nakabisado ko naman? Siguro dahil sa pagtatahi ko ng mga linya na medyo komplikado. So ngayon, ginawa ko na lang, sinimplihan ko na lang. Kumbaga, bakit ako nahihirapan? Siguro dahil pinahihirapan ko yung sarili ko. Bakit hindi ko na lang simplihan? Simple na lang to para hindi na ako mahirapan. At ganun pa rin naman yung kalidad kahit na simple lang. Siyempre aim ko, isa buhay to, aim ko umadvance. Kaya kung sino may nakaharang sa daan, lalampasan natin yan. Ayan, Yeah. good luck tol sa atin dalawa. Galingan mo, gagalingan ko rin. At saka enjoy natin yung battle. Tapos pagkatapos nito, banding na ulit. Ngayon lang tayo magkaaway Good luck sa atin. Pinagandang kita. Sana ganun ka din sa akin. Yun, Gubat 13. Sana hindi mag-choke si Poison. Kalaban lang niya yung choke dito eh. 23-7 na pala si Idol. Mas marami na ata itong battle kay Batas. Siyempre, mas madami naman siyang battle. So, siyempre, yung mga title na tinitignan nila. G-Power 5-3. Okay. Yun, sinabi na nga ni Poison yung dahilan bakit siya nag-choke. Mabilis makalimot. Saka parang medyo bitin kasi yung bars, yung para sa akin lang nabibitin talaga ako pag si Poison ang nag-i-spit. Siguro dahil dun sa style ng pagtatahi at pagbibilang ng bars, mas maiksi kasi kapag nakaholo no? Pag nakatugma talaga. Pagka tugmang-tugma, pagka sukat na sukat talaga, parang mas maiksi yung nagiging kinakalabasan ng bara. Oko. Si EJ Power, huling laban na napanood natin, yung sa Denver, Colorado. Comment nyo pagka gusto nyong reactan yung video na yun. Pagka gusto nyo mag-react tayo sa mga English battle, pwede naman. Basta may comment, di ba? Suggest lang kayo. Parang maganda yun. Kasi ngayon, ang naka-line up sa akin ay Isa Buhay 2024. Pero pwede nating singitan yan, syempre. Yung sa akin naman, yun yung gusto kong panoorin na battle. Yung sa inyo, yun yung gusto nyo ipanood sa akin. Okay lang yun. Pero napanood naman na natin. Meron na tayong mga maiko-comment doon na magaganda sana. Sana hindi kayo maboring sa atin. Medyo mahaba yung intro. Okay, let's go. Para sa Isa Buhay 2024! Yo, Dan Leo. Dalawang minuto dapat nanalo si AG Power ng coin toss. Binili niyang mauna si
Poison 13, 2 minuto para kay Poison 13. Let's go! Let's go. GS kalaban mo. Marami ka ng anggulo. Marami kang alam pre. Marami kaming haters, kaya marami kang kakampi. Magtulong Ooh. Solid talaga yung sulatan ni Poison. Solid talaga. Hindi ka talaga makakakita ng mga pinilit na multi sa dulo. pre. Marami kaming haters, kaya marami kang kakampi. Magtulong-tulong na kayo. Sarap nyong pagpepektosan. Pag nanalo kami luto, pag natalo, deserve nyo yan, mga ulol. Hectosan, deserve Pero nyo nasa yan. Cebu tayo. Neutral nga ba talaga? Para sa gabi na to? Yes. Sige ngayon nyo patunayang best crowd pa rin kayo, game! Game. Game. Handang-handa, hindi man B-Day. B-Day. Napasubo parang BJ. Sapagkat kung puro foul ang banat mo, ito yung DA. Kung bataan usapan EJ. Ako right hand, ikaw PA. Uulan ngayon ng punch, sige tumuto ka sa detail. Nagtatawag na rin ng gods. Mala GL din si EJ. Kakahanap mo ng gods, di ka na makakauwi na parang PK. Gods! PK, ba't kailangan pang i-replay? Hindi niya gets at napascratch na lang sa round na parang DJ. Hindi ko rin gets actually yung PK. Siguro merong yun, may reference doon. Pa-comment naman sa baba kung ano yung PK na sinasabi. Kaysa i-google natin, di ba? Pwede naman. Google nga natin yung PK. PK. Parang familiar sa akin tong PK na to. PK. Oh. Parang familiar. Parang familiar. Pero hindi ko pa siya napapanood actually. Ano yung PK na movie? Comedy. Comedy daw. Yung PK. Indian, Hindu language, science fiction, comedy, drama, film. Ano siya? Okay. Alien. May alien sa Earth. Communicative spaceship. Oh, okay. So, para siyang alien shit na comedy. Tingnan natin kung paano yun na-reference. Gets at napascratch. Gods! Kahanap mo ng gods, di ka na makakauwi na parang PK. God! PK. Ano siya? Alien. Galing sa taas. So, parang Diyos nga, bumaba. Tapos, nawala yung, sabi dun sa Google, nawala daw yung communication niya para makabalik. So, hindi siya makakauwi sa outer space. Hey, kakahanap mo. Right hand, ikaw PA. Uulan ngayon ng punch, sige tumuto ka sa detail. Nagtatawag na rin ng gods. Mala GL din si EJ. Kakahanap mo ng gods, di ka na makakauwi na parang PK. Gods! PK, ba't kailangan pang i-replay? Hindi niya gets at napascratch na lang sa round na parang DJ. So parang ina-assume niya na dito na hindi magigets na ng crowd yung PK. Hindi na-gets ako, hindi na-gets. Hindi natin i-google yung PK, hindi natin malalaman na ano pala yun, movie. So PK, movie, Indian movie, comedy, baka hindi ko na rin trip panoorin, pero at least alam natin yung reference. Na parang PK, tapos biglang susundutan mo para magkaroon ng crowd reaction na DJ, na pa-scratch na parang DJ. Scratch. Nice. Aking misyon ay ubusin lahat ng nasa bracket at duminahin ng battle rap. Di napapayag hanggang semis lang o kahit runner-up. Ang hinangad ko Juggernaut, ang dumating si Buttercup. Ang hiningi ko AJ Power, binigay nyo Powerpuff. Pero Juggernaut.
Una niya sinabi, Buttercup. Buttercup sa Powerpuff Girls versus Juggernaut. Parang ganun. May bilang daw yung pusi. Witty lines at panay funny rounds. Tas gagawin niya daw tong hunting grounds. Kung pusi ka, kahihiya ng magkabilang parang body counts. Feeling pogi pa masyado. Tang ina, napaka-lame yan. Naghamali ka tol ng game plan. Kung feeling pogi pa masyado. Tang ina, Balikan natin yung Pussy Lines. hunting grounds. Kung pusi ka, kahihiya ng magkabilang parang body counts. Dati kasi yung body counts, yun yung kills. Diba? Sa hip-hop kasi yan Kill. Pag ilan na body count mo, ilan na napatay mo. Mga dating hip-hop diba? Pero ngayon kasi body counts kasi ilan na yung na fuck mo, ganyan. Kung pussy ka, kahihiyan ng magka-body count. Diba? Nauso ngayon yan, Andrew Tate shit, diba? Yung wag daw dumali ng maraming body counts. Sa preference nyo na yan. Ang sa akin lang, mag-ingat sa sakit. Yan, mahirap magkasakit. Isa yan sa mga nakakatakot. Mahawa, diba? So yun. Okay yun. Balikan natin. Feeling pogi pa masyado. Tang ina, napaka-lame yan. Master Pogi. Naghamali ka tol ng game plan. Kung feeling pogi pa masyado. Tang ina, napaka-lame yan. Naghamali ka tol ng game plan. Pag hinarap ko yung tunay na Master Pogi, makikita mo si Satan. Puro kantot jowa pa sa battle. Satan, Master Wala Pogi. namang natitikman. Huli yatang na-finger niyan, pamangkin niya na kinder 1. Walang nabrochang tinggil yan. Ba't di ka pa magtigil dyan? Ulul panis yung bay ng flip-top sa tirador ng single mom. Putay na. Solid yung solid nakakatawa. Hindi ko alam kung matatawa ka o parang basta ako natawa ako Solid yung multi. Hindi talaga kakaiba talaga yung mga multi. Mga multi talaga na hindi parang lang Hindi parang basta may mamulti lang Solid oh. Yan. Finger niyan, patel. Wala namang natitikman. Titikman. Tan. Kinder 1. Tingle yan. Single mom. Flip-top sa tirador ng single mom. Oo nga, single mom nga daw yung ang asawa ata ni Poison 13 ngayon. O bakit, pogi ka? Hanep, yabang Pagpangit, aalma. Ulul, kaya kong kantot-kantutin jowa mo kahit ayaw niya. Di ba ate, sinasabihan mo ako ng pogi sa chat? Itsuserang hambog. Huwag mo na akong bulahin, di ako magpapatalbog. Tatapa Ayan Motus bars na yan yung huwag mo bulahin, di ako magpapatalbog. akan lahat ng madadaan ng mga ipot. Tapos biglang magsiseryoso tinanggal mo na yan, idol. Huwag ka nang maglagay ng Motus bars. Ano na yan Kahit ayaw niya. Di ba ate, sinasabihan mo ako ng pogi sa chat? Itsuserang hambog. Pogi sa chat, tsuserang hambog. Huwag mo na akong bulahin, di ako magpapatalbog. Ibig sabihin niya dun. Siguro parang pillar lang. Pillar lang siguro. Feeling ko pillar lang kasi bola, papatalbog. Parang common na masyado. Tatapakan lahat ng madadaan ng mga ipot. To'y malabong matalisod, matalino't makalikot. Pag gantong handang-handa ko'y imposibleng mapaikot. Walang ibang kalaban kung hindi ang makalimot. Yeah! 2 minutes and 30 seconds. Tumble na isa. Mga haymaker siya doon. Solid. Sinabi nga niya, kalaban lang niya makalimot. Ayan, ang nagiging sakit ni Poison. Ano na yan? Sumpayan ng mga malalakas sa battle rap Nakakalimot. Okay. Panoorin natin. Ganado si EJ Power dito. Hindi ang makalimot. Hey! Megan Ding, oh my God! Kasali ka na namang hayop ka?
Tang ina, gahaman. The most active MC, ganyan pag matindi pangangailangan. Kayong mga aktibo nga, tolongges naman at hindi mapakinabangan. Tolongges Boy, to. nakakahiya lang, kaya umuwi na ako para naman may pantapat si Arik sa matira mayaman. Yeah! Yun yung ano, kasabayan nito yun. Kasabayan nito yun. Matira mayaman sila, Mot, Six Threat, mga champions, Shehi. Siyempre nandun si Badang, di ba? Ba si Badang? Hindi ko sure. Okay, hindi ko kabisado yung line-up. Pero mga champions yun kasi Invictus Aklas eh. Pistolero, J Black, Shehi, Six Threat, Mot. Champions ng ano, Flip Top. Unang laban ko sa isa buhay, si Paawa 13. Nasagad sa pagka-stupid. Pagka-release ng laban yan, matik, may clip agad sa Facebook, malungkot na piano yung background music. Ako may pinakamaraming panalo. Paano na lang kung masaya pa ako? Ay naman bars mo, onomatopeya. Tunununun, tun. Pero solid, di ba? Pasok eh. Yun yung punchline mo eh. No! Awang-awang. Pinakamaraming panalo. Paano Paano na lang kung masaya pa ako? Ano? Awang-awa na kayo sa pagmumuang to? Pag ito'y nagbigti sa harap ko, baka tadyaan ko pa yung bangko. Ooh. Shit. Yun talaga yun. Signature jokes, dark humor. Puta, nagbigti sa harap mo, sinipa mo. Hindi pa na ano eh, no? Wala nang tutungtungan yun. Patay na yun, di ba? Sinipa mo yung bangko eh. Solid, pero nakakatawa. Yung dating. Pustahan, manlilimos ka na naman ng habag, putang ina, matagal ko ng basa to. Kaya kahit umiyak ka pa abno, isaksak mo sa utak mo, hindi porket puro drama ka sa battle, eh mabigat dinadala mo. 2 tournament sinalihan mo ngayong taon, awat-awat na din gar. 2 tournament sinalihan mo ngayong taon, awat-awat na din gar. Ilang beses ka na rin pumalya sa mga paligsahang lirikal. Sumali ng Isa Buhay at PSP, abay nagmamataas ang animal. Gago, wala ka ng pag-asang mag-champion kahit bumaba ka pa ng pedestal. Sawang-sawa na yung mga tao sa'yo. Di ka na dapat kinukuha, tanga. Hindi kasi Moko Jin, gago, kasuya ka na. Pero ang tunay daw na mahusay, Oh, hindi Jin takot Kasuya. na maubusan. Wow, love it. Love it. Talagang hindi ka matatakot maubusan kung dito ka lang humuhugot ng budget. Kaya sige, ikaw na may pinakamaraming Bata laban. pobre. Ikaw na rin maraming panalo, tol. Kaso ang masaklap, lahat ng tropa mo may kotse na, ikaw lang nakamotor. Tapos feeling old god pa. Akala mo kung sino. Old god, tas nakamotor, manahimik ka dyan, Diyos mio. Diyos mio. Wala pa yun. Unique yun. Solid. Diyos mi ulul. Diyos mio. Old God. Diyos. Tapos, nakamotor mio. Solid. Sa akin pa balak maipagkarerahan nitong feeling kapita-pitagan. Mukhang mas may tarima pa sa kabilang bracket yung bonjing na si Slakwan. Kaya hindi ko gets kung bakit sa akin ka nakikipagsabayan kung si Patring nga pinakita na ang dali mo lang iwanan. Kung UFC to, galawan mo pang Michael Chandler, di mahusay na striker, stretch ka parang Chinese garter. Dapat dito ay kinakancel isang dakila na Dick Ryder kahit magbatas-batasan di ka na magbabiral after. Karir mo sa Isa Buhay, brother, ako na yung final chapter. Paano mo i-break yung law ng power, di mo ma-outshine tong master. Weak! Kung ito yung lason 48 laws of power, never outshine your master. Yun ata yun, kung tama ako. Yun. Kung di ako nagkakamali, yun. You can never outshine your master kasi siya yung nagturo sa'yo. Okay, solid. Kaso syempre, tutulugan ng crowd pagka hindi ganun kapamilya sa reference. Yung may pala yung basa ako ng pawis. Nakaipan na tayo. Kailangan natin ng mas
solid na electric pan. Hindi naman siya dinig sa mic, di ba? Balik natin. Solid yun, solid. Ganda nung flow ni EJ dito. Hindi siya ganun kabilis, pero malutong. Sarap sa tenga. Ganda nung flow. Tan. Solid. Dito ay kinakancel isang dakila na Dick Rider kahit magbatas-batas hindi ka na magbabiral after. Karir mo sa isa buhay, brother. Ako na yung final chapter. Paano mo i-break yung law ng power? Di mo ma-outshine tong master. Kung ito yung lason na lalamunin, di na kailangan pa ng antidote. Sakto, binigyan ako ng Moco Gin. Woo! Sarap nitong gamitin pang practice mode. Antidote. Practice mode. Ikaw yung binigay na level 1, hindi na nakakagulat. Ilang taon din ako nagpakarambo, sanay na ako mag-training camp sa gubat. Hindi na pwedeng bumitaw ng mabababaw pa na sulat, hindi na rin pipiyok ulit. Binigyan na ako ng kalaban na pang tune up. Putang ina no, ang lakas ni Poison. Tapos sabihin mo, pang tune up mo lang si Poison. Ay, na-confident talaga siya. Eto na ang taon na ako'y kakawala sa Chronosphere. Para may palag-palag yung isa buhay. Sige, ako na nag-volunteer. Ito'y babala sa tulad mong nagmamataas na bottom tier. Tingin mo sa akin bonus round, tingin ko sa inyong lahat bonus year. Bonus year. Okay. Round 1. Medyo mahaba-haba rin yung round 1 niya, no? EJ Power. Solid naman, hindi naman siya dragging. So, okay yun. Parang dikit na hindi. Parang mas lumamang si EJ Power sa round 1. Ng onti lang siguro. Siguro nabitin lang si Poison ng mga 2 bars. Maganda yung mga pundo ni EJ Power. Solid din yung rhyming. Again, makakaiba talaga yung mga rhyming pagka talaga halatang technical yung nagsusulat, no? Ano siya, magaan sa dila. Nagustuhan ko dito yung flow ni EJ. Hindi siya yung flow na parang mabilis ang nag-rap talaga. Solid yung flow. Continue tayo, round 2. Poison 13. Nung lumaki bigayan, ihip ng hangin nag-iba. Nagbalikan na sila. Pero nung panahon ng krisis, kami lang yung natira. Nanindig at sumigaw. Sa halip na Pandemic. bumitaw. Nung muntik tong lumubog, kayo yung di na lumitaw. Nandyan lang nung meron na. Nandyan lang nung meron pa. At nawala nung nawalan. At sa inyo ni Tipsy D, si Arik, di nakawalan. Ang kakapal din ng muka. Ako lang ang kumatawan na naging loyal sa amo para masabi na solid yung bataan. Buti may JD at may Deo na natutuwa't ng gigil. Kahit na puro issue na't di na natutuwa ang leader. Nung Nandun pa si JD. Nung si EJ at si Tipsy ay naudlot at natigil, napalitan tuloy ng adik at naguhubad na teacher. Oo nga, mga bataan nga pala sila. Bataan boys. Tipsy, EJ, wala. Tapos quarantine, bumattles ng isa si Tipsy nun eh. Pero patapos na yung quarantine nun, alam ko. Si EJ naman nung Abra, EJ versus Abra. Yun. Pumalit daw si Sardeo. Saka si JD. solid. Puro issue na't di na natutuwa ang leader. Nung si EJ at si Tipsy ay naudlot at natigil, napalitan tuloy ng adik at naguhubad na teacher. Benta yun, benta. Solid. Puro gaya lang si Moco Gin. Sabi ng mga feeling rapper na angat. Ulul iba yung manggagaya sa na-master ang lahat. Kahit sabihang replika, hindi ako tumigil par. At mas nauna pang nasira yung mga orihinal. Yeah! Solid. Ayokong i-post, pero kailangan. Kasi makakalimutan ko ito mamaya. Sobrang solid. Poison 13, master of all style. Diba? Yun yung kasabihan. Jack of all trades, master of none, but oftentimes better than the master of one. Lakas.
Na-master niya lahat. ang comfort zone. Balik tayo, balik tayo. Puro gaya lang si Moco Jean. Sabi ng mga feeling rapper na angat. Ulul iba yung manggagaya sa na-master ang lahat. Kahit sabihang replika, hindi ako tumigil par. At mas nauna pang nasira yung mga orihinal. Ang comfort zone ay sementeryo ng ebolusyon. Tang-ina GL, ano yun? Tangina, Bilang Kino-call out si GL round 1 pa lang. Ano daw yon, ang comfort zone ay sementeryo ng evolusyon. Tama. seryo ng ebolusyon. Tang-ina GL, ano yun? Bilang Moco Jean, masasabi mo ba na responsable ako doon? Oo, darating yung araw na lahat magagaya ng poison, pero walang poisong magagaya. Sa dahilang dedikasyon ko sa battle rap, hindi nyo makakaya. Magandang yon, magandang balik yon. Sixth threat ba yon? Magagaya ng poison, pero walang poisong magagaya. Solid din yun, solid yung linya na yun. Pero kaso nga lang, ngayon lang yun naribat. Sayang, no? Sayang, sana nung kasunod na battle. Kasi medyo matagal na butas kay Poison yun eh. Tagal na kay Poison yun, puna kay Poison eh. Pero solid. Sobrang dedicated talaga ni Poison. Masasabi mo ba na responsable ako doon? Oo, darating yung araw na lahat magagaya ng poison, pero walang poisong magagaya. Sa dahilang dedikasyon ko sa battle rap, hindi nyo makakaya. Mababaw o matalinhaga, mga berso na katha, pati patot panabla, maubos man yung panaya. Dahil ako si Poison na kailan may di nagpabaya. Kung kasing sipag ko kayo, makakaisip ka kaya. Kung dudungisan mo yung record ko, malabo yan leche ka. Standing ko, 23-7. Sige humabol kung pwede pa. Sige ako na yung replika. Squatter, jologs, etc. Pero pagka straight sa week na to, alam yung 24-7 na. Di na sardinas ulam ko. Umaasenso na talaga. Maayos na buhay kasama ang pamilya, may negosyo at iba pa. Ang importante, hindi na ako depressed at yon ang mahalaga. Tingnan natin kung kaya niyong talunin yung poison na masaya. Yeah! Oo. Alam ko nanalo ng blackout si Poison 13, water refilling station. Parang meron siyang ganun eh. Parang hindi ko lang sure. Pero parang meron siyang water refilling station na panalunan sa blackout. Tapos masaya pa. Lakas nitong round 2 ni Poison. Compare sa round 1. Kahit meron siyang stumble na onte, hindi natin pinapansin yung kay Poison. Hindi na ganun pansinin yung kay Poison. Sanay na tayo sa stumble. Saka normal naman na ulitin yung linya, di ba? Solid yung puntuan. Solid. Sana matapatan ni EJ Power tong round 2. Yeah. Kaso nga lang talaga 2 minutes and 3 seconds bitin talaga. Dapat tumusunod sa time limit, pero maganda sana mga 3 minutes, ganyan, mga 2 and a half. Ganun sana. Round 2 game. Ayun na nga po. Nag-beast mode na si Gago. Pinakita niya na kung paano magigante parang Sasuke nagsusano. Ulul, sinasabi ko sa'yo, isa pang anime reference mo na palyado, manghihiram ka ng mukha kay Killua, yung minerder na aso. Hindi ako pamilyar, pero narinig ko Killua Summer. Yung ba yun? Minurder ng mga pulis na aso, binaril. Pero hindi ako ganun pamilyar doon sa issue, sa ibang bansa ata yun. Oo, yun. Ala ko si Killua sa Hunter x Hunter. Killua Gon, di ba? Yan. Naalala mo to? Flip top, want more? Dead bad, that's cold. That's cold? Sino ba laban Yeah, yun? that's cold. That's cold, katarantaduhan. Flip top, want more, dead bat, that's cold. Pero maangas yung pagkaka-deliver ni Poison dun eh. Solid yun, solid. Pero maganda yung pagkaka-line mock ni EJ dito. That's cold, katarantaduhan.
Want more? Dead bad. That's cold. That's cold? Yeah, that's cold. That's cold, katarantaduhan. Wow, sosyal. Kakaiba. Umi-English ka ng tangina ka. Dati squatter ka lang, ngayon squammy ka na. Yeah. Squammy. Balita ko, negosyante na siya. Meron na siyang poison water refilling station. Ito yung sinasabi ko kanina, yung napanalunan sa blackout. Poison water refilling station. Puta. Balita ko, negosyante na siya. Meron na siyang poison water refilling station. Solid. Subukan yung tangkilikin sa Manila. Pag bumili ka ng 1 galon, may kasama ng libre na amoeba. Yung tubig daw, lasang kalawang. Yung tagas ng gripo, 1 patakan. Putang ina, mas malakas pa yung tagas ng pururot mo kinabukasan. Tapos reklamo ka ng reklamo, hindi kayo mayaman. Putang ina, tuwing pagkatapos nitong lumaban, makikita mo sa Facebook, araw-araw, nasa samgyupsalan. Ikaw, In-stock. Yung mayaman, sanggupsalan. Na, sobrang angas ng multi no? Multi na ba yung mayaman, sanggupsalan? ikaw yung tipo ng tao na halos ubos biyaya, bukas tunganga kung maagastos. Yang negosyo mong tubigan, bibigyan ko ng 3 buwan bago matapos dahil para lang yung pamilya mo at karir sa battle rap, hindi mo yan mapapatakbo ng maayos. Speaking of career, ba't ganun? Ngayon, tuta ka na lang ng 3rd generation supremacy. Samantalang dati, leader ka ng 13S family. Hindi daw siya leader ng 13S family. 3rd generation 3GS. Kaya anong jack of all trades, master of none? Baka tiga jack of all trades ni Master Shernan. Solid. Ganda nung balik, ginawang comedy yung jack of, kasi yung jack of all trades, yung sinabi natin kanina, jack of all trades ni Master Shernan. Para sa kasikatan, si Batikas at Gerald M. Iniwan. Dating namumuno, ngayon extra na lang sa 3G at Team Pinsan. Kaya sige, ipagsigawan mo na inalipin ako ng dayuhan kesa naman sa'yo inalipin ng tinuturing mong mga kaibigan. Pero hindi, ipapakita ko kung gaano ka-toxic to, grabe. Matanong ko pare, anong feeling na sumali sa grupo na tinotalkshit mo dati? Ahon 6, day 3, naalala mo? Sabi mo, tong inong M-site yun ng sa Ahon 6, tagal na nun makatitig. Hindi ako sasali ng 3GS, mga wala silang breathing. Dati, pag may open mic sa World War, 3GS, pinupulutan niya. Tas malaman-laman ko ngayon kay Shernan at M-Site, nagpapakatuta ka. Yang pagsali mo sa 3GS at pagpatol sa single mom, maihahalin tulad nga. Tangina. Dahil dumidikit ka lang naman sa mga tao na alam mong may bunga na. Ooh. Solid. Single mom, may anak. 3GS, dinikitan niya nung may bunga na. Ay, solid. Biglang pinasok yung single mom. Angas nun. Gandang silip nun. Pati si Poison napapatango, ibig sabihin. Daw, pag tumatango sila, hindi naman ibig sabihin na totoo. Maganda yung pagkakatahi, di ba? At pagpatol sa single mom, maihahalin tulad nga. Dahil dumidikit ka lang naman sa mga tao na alam mong may bunga na. Di ba? Maganda yung pagkakatahi. Kaya sibakin nyo na to, mga brother. Di na nga loyal na rapper, di pa loyal na partner. Alam nyo kung sinong loyal? Yung aso kong si Summer. Pinatayin ni Kiluwa Summer. Kiluwa Summer ata talaga yun eh. Silipin natin. Aso kong si Summer. Kiluwa and Summer. Dogs. Tingnan natin. Bagal na natin Justice for Kiluwa.
Justice for Kilua. Sino si Summer? Sino si Summer? So, ito si Seeking Justice for Kilua. Yan. Animal Cruelty. Sino naman si Summer? Justice for Summer? Hindi, aso rin dapat eh. Hindi. Pero parang aso nga rin. Balikan natin. Bata ka pa lang, Comment na lang sa baba. Pero nakita natin si Glua, asong pinatay. Si Summer, aso rin siguro. Sabi niya eh. Okay, goods tayo dun. nung loyal, Yung aso kong si Summer. So, pagkakasabi po, paano pa niya sinabi? Biro lang. bata ka pa lang, palagi ka nang iwan. Yung airpods mo nag-bounce sa hindi malamang dahilan. Nilisan din ng katipan, pero tadhanay hindi siya pinagsasawa ang pagtripan. Pagkat kupal pa din yan, pues ako yung pinadala ng karma para maranasan mo naman daw kung paano balikan. Yung mga bagong sale, estilo mo ang hindi nila napili na manahin. Di dahil mahirap kang gayahin, kundi dahil nakakadiri kang gayahin. At babae din ang iyong nag-iisang anak, hindi ba? So di niya rin madadala apelido mo na binibida. Malinaw mo na ba na nakikita na nilalang ka na mahina pagkat mapabattle rap o totoong buhay wala kang iiwan ng legasiya? Pero hindi, may iwan na legacy to si Poison. Mahirap lang talagang gayahin yung style niya. Kasi mahirap din gayahin ibang style ng MC, di ba? Pero solid yung punto ni EJ Power dito. Solid. Solid on point si EJ Power dito. Saka yung conviction kung paano niya dinadala. Ibida, malinaw mo na ba na nakikita na nilalang ka na mahina pagkat mapabattle rap o totoong buhay wala kang iiwan ng legasiya? Kaya hindi ko talaga magets kung ba't tinapat ako sa biktima ng child neglect na naging perpekto na sana yung mukha kaso tinubuan ng side effect. Ngayong ako'y nag-resurrect, huwag kang makulit, simulan mo na sa akin talapakan humalik. Yung pag-champion mo sa blackout, paano sa akin hihigit? Kung yung ngalan naman ng ligang to sa ibang bansa ko na binitbit. Kapag blackout lang nag-aapoy tong rapper na tulig, pero ngayong gabi, wa-effect na yung ningas mo, boy. May power na ulit. Solid. Ganda nung scheme. Power, ilaw. Pagpatay ng ilaw. Blackout. Doon nanalo si Poison. Solid. Round 2 parang dikit. Round 2. Solid. Sa akin, dikit to. Dikit to. Pantay to. Pantay lang sila sa round 2. Round 1, EJ, slight edge. Round 2, pantay. Round 3. Yes, dikit lang. Round 3 game. Ay, hindi mag-joke. Pagod na ako sa battle rap. Totoo. At nauumay na yung tao. Hindi. Gusto ko Di pa kami nauumay sa'yo, idol. Nabibitin lang. ding magpahinga, ngunit di ko alam kung paano. US Army pa kalaban. Pangbakbakan daw yung gago. Pero kung ako yung may fatigue, sino ang tunay na sundalo? Parang drama lang sa movie ang kanyang Kaso, parang masyadong madrama yun eh. Ako yung may fatigue. Sino ang tunay na sundalo? Payoff naman, kaso madrama yung umpisa eh. Simula mo madrama yung parang nagpapaalam. Pero okay lang, scheme naman yun eh. Good tayo dyan. Army pa kalaban. Pangbakbakan daw yung gago. Pero kung ako yung may fatigue, sino ang tunay na sundalo? Parang drama lang sa movie ang kanyang magiging attitude. Makikitang palabas na iiyak tong taga-Hollywood. 7 taon siyang nawala. Pero parang brand lang ng pagkain na inyong nakasanayan. Dahil kinakagat na lang ng dahil lamang sa pangalan. Huwag nyo kasing palakpakan. Yung mga wak niyang banatan. Kung 3GS ka sa tingin mo magkikiri ang mga yan, Ano pag 3GS kaya yun si J Powers bumanat ng mga ganyan, no?
Cheer kaya yung mga tao. Malakas kaya pakinggan. Siyempre, hindi naman tayo bias eh. Malakas pa rin yun basta maganda yung pagkaka-deliver. Pero solid yung point ni Poison, parang dina-downgrade niya yung mga 3GS. lamang sa pangalan. Huwag nyo kasing palakpakan. Yung mga wak niyang banatan. Kung 3GS ka sa tingin mo magkikiryang mga yan, naging outdated sa battle dahil wala taon-taon. Na-stuck na lang sa mga 90s joke, kaya ayun, baon. Hindi yung flip top 90s jokes. Kaya ngayon, ayun, baon. Pero solid yung jokes ni J Power, hindi kagaya ng jokes ngayon eh. Well, solid yung jokes nila, nila Jonas. Ibang dating naman yung kay EJ Power. pang naiwan mo sa pagganon-ganon, kundi ikaw ang siyang naiwan doon sa panahon na yon. Alipin ang nakaraan. Tapos pagbalik, isiset mo, di ko deserve ang taga-fast, taga-future, i-present nyo. Kaya tigil-tigil Si mga taga-future, si Sayad, si GL. Sila ang nagkiklaim ng taga-future. Talagang may call out eh, no? Parang lahat ata kino-call out si GL. na. Alipin ang nakaraan. Tapos pagbalik, isiset mo, di ko deserve ang taga-fast, taga-future, i-present nyo. Kaya tigil-tigilan mo yung kakapower mo dyan, Leche. Kalaban mo yung squatting sa tahanang walang kuryente, walang ilaw at liwanag. Inangat ko ang bandila, nagawang magpaapoy na gamit lamang ang kandila. Yeah, I'm proud to tell you out loud. Wait lang, balikan natin yun. Paapoy gamit lamang ang kandila. Sa mga, sa mga squatters area, ang nagiging dahilan talaga ng sunog, diba? Yung sinasabi lagi nun eh. Naiwan yung kandila, tumaob yung kandila, nadikit sa kortina. Solid. Kaso nga lang, reference kaya magpaapoy gamit lamang ang kandila. Pero syempre, hindi naman technically sinabi niya na susunugin yung squatters area, pero parang ganun yung lumalabas na reference sa akin. Pero solid yung magpaapoy gamit lamang ang kandila. Dyan, Leche. Kalaban mo yung squatting sa tahanang walang kuryente, walang ilaw at liwanag. Inangat ko ang bandila, nagawang magpaapoy na gamit lamang ang kandila. Yeah, I'm proud to tell you out loud. And I proved that on my last bout. Kaya walang silbi ang power dito sa champion ng Blackout. Ngayong si Gregor kalaban, walang Elsang tatamaan. Mas magagamit ng maayos itong power sa saksakan. Kahit magbalik, ano pang irerebat niya? Kung yung power sa current ay irrelevant na. Itong si brother, Chakwa Saxer, nilaglag agad tong bet nyo. Kaya after nitong battle, balik tayo dun sa sentro. Kung may rapper na sa quarter siyang mag-a-advance ay eto, at tong power parang jumper, di nadadaan sa metro. Solid yung rhyme scheme, solid yung delivery, parang batas na may halong Poison, na may halong Sayad na. Solid yung evolution ni Poison to. Bitin na. Daan sa metro. Ayan 1 minute and 56 seconds. Sayang talaga, bitin talaga. Tapos, medyo mahaba yung mga rhyme scheme niya na gano'n na sayang, 4 bar setup, tapos isa lang yung punchline. Pero solid, classic Poison 13 to. Classic shit. Round 3, EJ Power. Unsa sugdan paghunahuna gisag ulo nakuwandula kung nakalikay ka sa ikaunong paktay ka sa tinuuray muhulga busa hurot na akong kakulba dili muhunong sa akong pag-uswag kung akong itaas sundan ni si katuna hurot tanan mga apil diri sa turna kaya kaayo ta kapatalsikod sa usa ka pintik ayaw ko tistingi pisot pakadaghan ka og tiktik. Kinigarbo, sugi, pilo. Ano ma ang asay tupi, dinto. Kakamauhin, yusin, tido. Literal na may katok, yang isip mo. Kada bugbog ko sa bumbunan, daang beses ko na uulitin to. Saktong ngalan niya ay lason, siya na rin yung uuwi. Hilo! Hilo. Ano?
dapat bigo eh. Di ba? Siya na rin yung uuwing bigo. Hilo eh. Hilo. So, hinilo lang niya si Poison, hindi niya pinatay, parang ganun. Ang sayang. Solid naman yung solid yung hilo. Hilo. Baka may ibang ibig sabihin sa Bisaya yung hilo. Solid. Ganda ng flow. Yung mga flow na magaganda. Kaso syempre hindi ko naintindihan. Kung gusto nyo, tingnan natin, baka merong nag-comment sa video, no? Silipin nyo kung may nag-comment sa video ng translation ng flow ni EJ Power na yun. Solid. Solid yung flow. Maganda sa tenga. Kapilantik sa tenga. Dito natin ng onte. Dito yung magandang part eh. So, may Kaya kaayo Yan, takapatalsikod sa usa ka pintik. Ayaw ko tistingi pisot pakadaghan ka og tiktik. Kinigarbo, sugi, pilo. Ano ma ang asay tupi, dinto. Kakamauhin, yusin, tido. Literal na may katok, yang isip mo. Kada bugbog ko sa bumbunan, daang beses ko na uulitin to. Saktong ngalan niya ay lason, siya na rin yung uuwing hilo. bigo talaga yun. Ano pang gagawin nito? Tsapuera na tong lason. Nag-flow na lang ko og Bisaya and that's what you call territorial expansion. Pero hindi. Parang hindi siya territorial expansion. Kasi diba, pag nag-expand ka ng territory, yung mga Kastila, nung pumunta sila dito sa atin, tinuruan nila tayo mag-Espanyol. Hindi sila nag-aral ng nag-aral din siguro sila ng Bisaya, pero tinuruan nila ng Espanyol. 'Di ba? Ang mga Americans pa yung English. Basta nung sinakop nila yung nagturo sila ng lingwahe nila. Dapat hindi siya territorial expansion eh. Pero kasi kaya niya sinabing territorial expansion kasi sinabi niya yun doon sa laban nila. Sino kalaban ni doon? EJ Power. Sikat yun sa ibang bansa eh. Basta yung laban niya sa ibang bansa. EJ Power versus, hindi ko matandaan kung sino pangalan niya. Comment nyo na lang sa baba. Pero alam ko kung sino English conference battle yun eh. Yun. Kaya siguro sinabing territorial expansion. Inaaral niya yung parang nag-aral siya ng bagong lingwahe para maka-adapt. Pero, ewan hindi ako sure kung territorial expansion ba ay ganun. Ganun ba pag sumasakop ka, ikaw ang nag-aaral? Or, dapat turuan mo ng lingwahe mo yung mga sinasakop mo. Parang ganun. Siyempre, depende naman sa meaning yan. Pero maganda yung maganda yung purpose. Maganda yung purpose nung bars niya. Depende sa meaning nyo yan. Pa-comment naman sa baba, awayin nyo ako kung mali ako. Suportahan nyo ako kung tama ako. Pa-explain ako ng mabuti na tama lang ba na territorial expansion yung ginawa niya. Nag-aral siya ng lingwahe para gumanap. Pero ang point ko kasi, pagka nananakop ka, ituturo mo doon sa sasakupin mo yung lingwahe nyo. Kasi para magiging dominant, para mas mataas yung lingwahe nyo sa lingwahe nila. Para masakop mo talaga sila. Diba? Yun yung sa akin Ewan ko sa inyo. Pa-comment na lang sa baba. Puwera na tong lason, nag-flow na lang ko og Bisaya and that's what you call territorial expansion. Real talk! Sikat ka na pero di ka pa rin sinasalis sa Family Feud. Kasi wala kang family, dude. Yeah. Yung tatay mo, bibili lang daw ng gatas kaso hindi na bumalik. Kaya paano mo nalamang architect siya, hindi naman kayo nag-meet? Gets ko na. Yung tatay niya, isang magaling na arkitekto. Yung nanay niya naman, author, ang galing gumawa ng kwento. Marahas na mga linya ngayon ng tangan-tangan ko. Walang ipapakitang awa, total mahilig mandamay to. Balikbayan ng yung kalaban, di mo ba natatanto? Kaya humanda kapag biglang may kumatok sa bahay nyo. Knock, knock! Oo, sa mga movie yun dati. Movie reference dati. Diba? Pagka, nalala ko yung mga FPJ movie reference. Yung sinabi na
galing siyang abroad pero galing lang pala siyang kulungan. Bigla-biglang kakatok kasi hindi pa uso yung ano, hindi pa uso yung cellphone dati, 'di ba, sa mga OFW. Kakatok na lang sila na nakauwi na pala. Yun. Pero natatawa ako dun sa gestures ni ano, ni EJ Power. Parang robotic. Robotic na gano'n. Ang bigat yung lagabog nung ano eh, nung parang dumadagundong yung pagdating eh. Solid, solid. galing na arkitekto. Tsaka yung arkitekto na angle kay Poison, alam ko ano yun eh, sa laban niya kay Apok, arkitekto. Sinabi niya arkitekto yung tatay niya. Yun, doon nagsimula yun eh, yung tatay daw niya ay isang arkitekto. Yung nanay niya naman, author, ang galing gumawa ng kwento. Nasabi ng nanay niya, arkitekto daw yung tatay niya. Yun, solid. Marahas na mga linya ngayon ng tangan-tangan ko. Walang ipapakitang awa, Robotic. total mahilig mandamay to. Balikbayan ng iyong kalaban, di mo ba natatanto? Kaya humanda kapag biglang may kumatok sa bahay nyo. Knock, knock! Sapa. Knock, knock! Oy, gago, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Buksan mo na yung pinto, baka yung tatay mo na yan. Seryoso. Sandata niya yung depresyon na lagi niyang pinanlalaban. Pag akyat sa entablado, gusto agad kinaaawaan. Hindi mo maikakaila na ikaw may pangunahing kasalanan kung bakit yung depresyon ngayon sa battle rap tinatawanan. Kasi kahit kupal yan, sa ganyan siyang estilo na sanay, konting banat nga lang naman ng buhay niyang umiikot sa sad life, makakakuha agad ng simpatsya at kung sino-sinong karamay, ganyan si Moko Jin pag on fire, ang lupit niya mang gaslight. Lason ka pa naman pero sa field na to, panira ka. Battle rap to bobo, magpakita ka ng lakas, di yung pinagsisigawan mong mahina ka. Gusto Pero medyo contradicting. Lason, panira. Panira sa battle rap. Yun, oo. Yun yung pino-point out ni EJ, panira si Poison dahil nagpapakita ng kahinaan sa battle rap. Ang battle rap nga daw dapat malakas. Good point. Pero syempre, ano yun? Good point yun kay ano, yung sinabi ni EJ Power. Pero syempre, alam na natin may rebat yun si Poison, di ba? Solid naman yung mga pinakita niyang ano, depression lines niya dati. Ewan ko kung tinatawanan yung depression. Pero kasi para sa akin sa Pilipinas kasi tinatawanan talaga yung depression, 'di ba? Sa ibang bansa kasi intense pagka sinabing may depression. Talagang tinitake nila ng seriously. Dito kasi sa Pilipinas, parang hindi tinitake ng seriously yung depression, 'di ba? Pero ngayon nababago naman na ano na nila, nakikita na nila yung depression, 'di ba? Which is mga common nga sa mga tao ngayon. Siyempre, medyo late tayo ng konti, nauna sila. Sa kanila yung mga woke. Yan. Hindi tayo mga gano'ng magko-comment dyan, wala naman sa battle. Pero yun nga, nagpapakita daw si Poison 13 ng depression, kahinaan. Kahinaan daw yung depression, pagpapakita ng depression sa battle. Yun yung pinapoint out ni EJ dito. ganyan si Moko Jin pag on fire, ang lupit niya mang gaslight. Lason ka pa naman pero sa field na to, panira ka. Battle rap to bobo, magpakita ka ng lakas, di yung pinagsisigawan mong mahina ka. Gusto mo bang makarinig ng katotohanang masakit? Walang may pake kung yung tadhana marami sa iyong pinagkait. Hindi ka bagay maging Moko Jin. Simulan mo nang magpalit. Mas bagay sa iyo maging machete, binubuhay ka na lang ng pait. Ikaw na Binubuhay ka na lang ng pait. Binubuhay ka na lang ng pait. Binubuhay ka na lang ng pait. Parang sinabi mo na araw-araw pinupukpok si Machete ng pait para mabuhay. Ganun ba? Ang alam ko kasi ang kwento ni Machete, sa akin ang kwento ni Machete, parang hinulma. So, chinisel siya hanggang sa nabuo pagkatapos. Pero after niya ma-chisel, hindi naman siya chinichisel ulit. Kasi parang dapat sinabi na lang ni siguro dito, binuhay ka ng pait. Binuhay ka ng pait. Parang ganun dapat yung term. Kaso nagkaroon ng nalang. Ewan kung error sa sulat o
para sa bilang, sa multi, ganyan. Pero solid yung meaning. Tanggalin natin yung na lang. Binubuhay ka ng pait. Binubuhay pala, hindi pala. Binubuhay kasi. Ang nabubuhay ka lang dahil sa pait. Pero hindi naman araw-araw chinichisel si Machete para mabuhay, 'di ba? Kasi natapos na nga siyang ukitin eh. So tapos na yung pag-ukit gamit yung pait. Dapat ano na lang. Maganda sana sa akin lang naman, maganda sana kung binuhay ka ng pait. Yan, ganoon na lang sana para medyo accurate din. Pero overall okay naman. Okay naman yung okay naman yung pagkaka-deliver. Marami sa iyong pinagkait. Hindi ka bagay maging Moko Jin. Simulan mo nang magpalit. Mas bagay sa iyo maging Machete. Binubuhay ka na lang ng pait. Ikaw na mismo ang nagsabing hirap kang maghanda sa akin. Binuhos mo lahat sa labang to, boy, hindi mo man maamin. Ngayon ikaw ay lalapas tanganin. Sa leeg yan tatarakin. Pagsirit ng dugo, sa lapag patatagasin. Kaya sa susunod niyang laban, lagay niya'y alanganin. Ngayong sinaid ko na tong lason, wala nang lalabas sa pangil. Ang makakuha ng respeto, yan ang di mo alam kung paano. Ang makakuha ng respeto, yan ang di mo alam kung paano. Di porket marami ka ng laban, ganap ka ng sundalo. Kaya baba sa entablado, huwag ka nang umasa pa na manalo. Kung gusto mo akong bawian next round, i-ghost right mo ulit sa Romano. Ang epekto ng lason ay humihina in time. Ikaw ang buhay na patunay na entertain, hindi laging prime. Kasi 4 na beses na yan sumablay, di na yan pwede sa karangalan. Ikaw lang yung kilala kong kahoy na pinepeste ng kalawang. Kaya hakbang, patungo sa pinakamababang baitang na hagdanan at panoorin mo kung magkampiyon sa unang beses na pagsalang. So yung conviction dun. Solid, round 3. Slight edge kay EJ. Kasi syempre, mas mahaba yung rounds niya. Kaya mas marami siyang naipasok na punchline doon. Solid yung conviction. Talagang halata mong sinasabi niya na siya yung magcha-champion eh. 'Di ba? Bonus year nga daw yung ngayon, isa buhay. Pero syempre, alam na natin ngayon kung sino yung pasok sa finals. Pero solid pa rin yung conviction ni EJ Power. Yo! Guba 13, maglangas! Isa buhay 2024! AG Power Yan, lagyan ng versus Poison sungay. 13, advancing sa tournament, 7-0 para kay AG Power! Yan natin yung ayan off halos kalahating minuto sa round 1. Isang 1 minute and 30 seconds mahigit. Sa round 2, ganun din. Talagang maraming masisiksik si EJ Power na punchline. Sobra siya sa oras. Pero overall naman, sa mga ganitong tournament naman, basta hindi dragging yung lines, kahit pag sumobra ka sa oras, hindi dragging yung lines, okay naman yun. Tsaka bitin nga talaga yung 2 minuto, Arik, gawin mo ng 3. Kaso nga lang, pag ginawan 3, overtime naman yung iba ng 4. Okay na siguro yung 2 minuto talaga. Kasi sakit na nila yung overtime na yan eh. Pero mas marami yung mas marami yung crowd reaction kay EJ Power. 13, advancing sa tournament, 7-0 para kay AG Power! Yeah. EJ Power. Okay yung kanya eh. At iba pa, ang importante Yeah. EJ Power. Balanga, Bataan, Denver. Solid yun, solid. Yeah, Bane ng flip top. Solid yun. Ganda ng review natin ngayon. Ating gawi. Please like, subscribe, comment kung nagustuhan nyo yung reaction video natin. Comment din yung mga tinatanong ko kung trip nyo yung sagutin. Comment nyo rin kung ano yung hindi nyo nagustuhan. Yeah. Hindi ba natin may iwasan. Na hindi tayo magtugma sa
thoughts ang importante, nalalabas natin yung mga gusto nating sabihin ngayon. Hindi na lang ako ngayon nag-iingay sa kwarto, 'di ba? Hindi na lang ako ngayon pinapagalitan ng misis ko pagka bigla-bigla akong humihil. Eh! Magandang outlet 'to, boy. Yeah. And siyempre kung gusto niyong gumawa ng sarili niyong reaction video para punahin yung mga sinasabi ko, pwede naman. Tag niyo lang ako sa comment niyo lang sa baba kung ginawan niyo ako ng reaction video. Okay 'yun, okay 'yun. Please like, subscribe, 'wag mong i-share. Yeah. 'Wag mo nang i-share, boss. 'Wag na. Panoorin mo na lang ang sarili, 'di ba? Baka ikaw pa mabash pag shinare mo. Okay 'yun, okay 'yun. Solid yung laban, solid yung laban. Pa-comment naman sa baba kung nagustuhan niyo yung bagong angulo natin. Ginamit ko yung likod ng camera. Nakaano kasi ko OBS, wala pa tayong pambili ng tawag nila doon, yung camera sa sa laptop, sa computer. So ang ginamit ko ay Droid Cam na app, tapos yung cellphone ko na lang din. Mga una-unang video, front camera 'yon. Ito ay back camera. Mas malinaw, kita yung mga tigyawat natin diyan, kita yung mga gaspang sa mukha. Siyempre, ilaw, nagpalit tayo ng ilaw ng onte. Iniisip ko pa kung magre-ring light tayo, wala pa tayong budget. Pero kung gusto niyo mag-sponsor, willing naman tayo. Ito, meron tayong bakante dito sa taas. Yan. Bakante tayo diyan. Kulay yung black na portion sa taas ng mukha ko, sa taas ng video. Pagka meron kayong mga gustong i-promote, pa-promote nyo sa akin. Murang-mura lang. Hindi pala libre, no? Okay. And syempre, sponsor ng damit. Pagka nakita nyo yan, mga 10 video lang yan, ulit-ulit na ulit yung damit ko. Sa akin, wala namang kaso yun. Minimalist tayo eh. Yeah. Hindi nyo masyadong maliwanag yung background sa likod, parang kinukuha. Wala na tayong magagawa dyan. Medyo mataas yung 13 tayo ngayon, 13 watts na ilaw. Solid naman. Yeah. Yun lang. Masyadong umabot ako ng isang oras. Pasensya na. Huwag yun ang panoorin yung dulo. Di ba? Yeah. Peace. I'm out. Thank you.